Nakipagdialogo si Senador Erwin Tulfo sa Chinese Embassy kasama ang Department of Foreign Affairs para pag-usapan ng ilang issue hinggil sa West Philippine Sea. Matapos naman ito, nagkaroon ng All Senators Caucus sa Senado kung saan napag-usapan din ang naturang dialogo at iba pang issue. Yan ang report ni Luisa Erispe. Kasama ang Department of Foreign Affairs, personal na nakipagdialogo sa Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo kay Chinese Ambassador Jing Quan. Ito'y matapos ang mainit na sagutan ng ilang senador at ng Chinese Embassy sa social media hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Tulfo, produktibo daw ang naging usapan. Katunayan, bukas ang China na pumirma sa Code of Conduct na magpaplansya sa gusot sa issue sa South China Sea. Open sila to sign at mukhang interested din sila kasi kasama sila doon sa meeting ng Code of Conduct, pag-creation ng Code of Conduct, nandoon sila. So, I would assume may mga inputs din sila doon kasi lahat naman ng parties, Malaysia, Vietnam, Brunei, tayo, ay amenable doon sa Code of Conduct na yun. Sinabi naman ng DFA sa pagpupulong na simula sa Marso magkakaroon ng dialogo para sa Code of Conduct at inaasahang mabubuo na ito sa Disyembre. Magkakaroon din anya sa Marso ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard na imbis na magbanatan sa West Philippine Sea ay magkakaisa na lang na magkaroon ng maritime patrol at iba pa. Tapos every month starting March, mayroong dialogue meeting kasama yung other countries na claimants sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Ganon din ang China. So ongoing ito kaya sabi ni Secretary Lazaro, hopefully matatapos ito by December. By end of March, pabalik na rito yung Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and Chinese Coast Guard na instead na magbanatan sila dun sa West Philippine Sea, South China Sea, magkaroon na lang ng cooperation like patrol, search and rescue, clean up, yun yung nabanggit ni Ambassador Jing. Nakikita man ni Senator Tulfo na matutuldukan na ang banatan sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Embassy. Naipaliwanag na rin sa embahada na democratic country ang Pilipinas at may batas sa freedom of speech. Mukhang tumahimik naman na this past few days. So napansin naman natin wala nang sagutan between us at saka dun sa grupo ng Chinese Embassy. Inilatag naman ni Senator Tulfo sa All Senators Caucus ang napag-usapan nila ng Embahada ng China at ng DFA. Sabi ni Tulfo, satisfied naman ang ibang mga senador. Posible naman na masundan pa ang meeting sa Chinese Embassy kasama ang iba pang senador. Pero karamihan sa mga napag-usapan sa caucus ay tungkol sa LEDAC priority bills na kailangang ipasa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mostly sa LEDAC, yung mga legislative na kailangan namin tapusin by June dahil nahanap na po ng Malacanang. Kagaya, I have 3 bills na kailangan bilisan. Yung gusto ng Pangulo, yung sa AIC, sa institutionalization, tapos yung amendment sa 4Ps, then yung sa online gambling. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.